score. Bumawi at lumamang ulit ang Miami Heat laban sa Dallas Mavericks sa pagtatapos ng Game 3 sa NBA Final Series. Kanina, muling sumandal ang Heat sa kanilang dalawang superstar, ang kombinasyon nina LeBron James at Dwayne Wade. Makitime out po muna tayo kay Sports Saksi Chino Trinidad. Up with a steal. Wade has both hands has been a terror. And James with the finish. Hindi pa naghihilom ang sugat ng mapait na pagkatalo nila sa Game 2 sa kanilang teritoryo. Mabangis na sinimula ng Miami Heat ang laro sa pamamagitan ng nagbabagang mga kamay ni Dwayne Wade na nagtala agad ng 19 puntos sa pagtatapos ng first half. Gaya ng inaasahan, nakatuon ang malagit na depensa ng Heat sa high-scoring forward ng Mavs na si Dirk Nowitzki. Pero di pa rin napadaig ang higanteng Aleman. Dinaan niya sa tsaga sa pamamagitan ng kanyang walang mintis na mga free throws. At sa isang punto ng laban, naidikit pa ng Mavs ang score 84-82, 3 minuto bago magtapos ang Game 3. Isang eksaktong pasa mula sa veteranong si Jason Kidd tungo sa isang dakdak ni Nowitzki ang nagtabla sa laban, 84-all. Ngunit bumawi agad si Wade ng isang jump shot sa may itaas ng free throw para ibalik ang lamang sa Heat. Sa pamamagitan muli ni Dirk, naitabla ng Mavs ang laban 86-all. Sa critical na huling 39.6 seconds, nai-set up ni LeBron James si Chris Bosh para sa isang corner jumper upang makuha ng Heat ang 88-86 na kalamangan. Gaya ng inaasahan, ibinigay ng Dallas ang huling dalawang plays kay Nowitzki. Ngunit sa tindi ng depensa, naitapon ni Dirk ang bola. At sa pinakahulling play, 4 na segundo na lamang ang nalalabi. Pumuntang muli kay Dirk ang bola. Ngunit di gaya ng Game 2 na isinalba niya ang Dallas mula sa isang pagkatalo, nagmintis ang sanay pangtablang tira para sa Dallas. Final score, Miami 88, Dallas 86. We felt that this was a must-win. We had to, put it upon ourselves to try to take home court back in a sense, and by any means necessary. So it was a big win for us, but we held on to our lead, and we made enough plays to win the ball game. Chino Trinidad Naklutok, 24 oras. Balikan natin ang pagbubukas ng klase sa araw na ito. Nagsuot ng sash at headdress kanina ang mga guro sa Rosa Susano Elementary School sa Quezon City. Gimmick daw yan para hikayatin ang mga estudyante na huwag matakot sa unang araw ng eskwela. Yan ang tinutukan ni Marisol Abduraman. Ang mga banderitas na ito na nakapalamuti sa mga puno ang bumungad sa mga estudyante at magulang kanina sa Susano Elementary School sa Novaliches, Quezon City. Agaw pansin din ang teachers dito na mistulang mga beauty queens sa kanilang suot na headdress at sash. Ang grade 2 teacher na ito, ganado sa orientation sa mga estudyante. Hindi maganda pakiramdam. May sakit. Naintindihan niyo po ba? Ito raw ang naisip nilang paraan para makuha ang atensyon ng mga bata sa halip na matakot sa first day of school. Kailangan po kasi meron po kaming identity kung saan po maienggan yung mga bata na pumasok po sa klase, hindi lamang po ngayon kundi araw-araw. Hindi ka ba natakot kay teacher? Hindi po. O anong masasabi mo sa itsura niya? Maganda po siya. Nag-allocate Middleton naman ang iba pang teacher sa suot nilang iba't ibang fashion hat. Ayon mismo sa principal, na-inspire sila sa ginanap na royal wedding ni na Prince William at Kate Middleton. O diba unique? Something different this time. Dahil bawal sina mama at papa sa loob ng campus, kanya-kanyang bitbit ng placards ang mga guro kung saan nakasulat ang mga section. Saka sila sabay-sabay napapasok sa classroom. Pag pinapasok mong magulang maya-maya isang bata nawawala na. Kasi inahablot nila tapos kinukuha nila. Ganyan na nangyayari. Nag-ikot din ang hepe ng QCPD sa mga paaralan. Karaniwan na raw kasi ang mga pananamantala sa unang araw ng klase. Payo nila sa mga mag-aaral, huwag sumama sa mga hindi kakilala. Huwag na magdala ng mga mamahalin na alahas yung mga estudyante natin, no? Yung mga necklace, mga bracelet. Pag-uwi naman, always walk in a lighted path at may mga tao. Mahigit 2,000 pulis ang ipinakalat sa buong Metro Manila para sa pagsisimula ng pasukan ngayong araw. Mananatili raw ang ganitong deployment hanggang sa pagbubukas ng klase sa iba pang eskwelahan sa susunod na linggo. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 oras. Chika Minute! Matapos ang Pangasinan nung Sabado, tumuloy sa Pampanga at Nueva Ecija kahapon ang roadshow ng epic seryeng Amaya.
Ang kanilang fans talaga namang mainit na sinalubong ang pagdating ng mga bituin ng show. Makichika kay Nelson Canla. Sa pagpapatuloy ng roadshow ng Amaya na puno ang activity center ng SM Pampanga kahapon, ang cast na pinangungunahan ni Marian Rivera, Micael Daes, Sid Lucero, AJD, Glyza De Castro, Dion Ignacio, Sheena Halili at Buboy Villar nagpakilig sa mga kabalen. Well, syempre, nagpapasalamat kami na supportive yung mga tao. Kahit sa Dagupan, sa yung isa sa Rosales, no? Ang dami talaga ng tao. So, sobrang saya namin lahat. Tumuloy ang grupo sa kanilang motorcade sa Cabanatuan, Nueva Ecija. First time ng grupo ng Amaya na pumunta rito sa Cabanatuan at kita nyo naman parang piyesta dito. At umpisa pa lang daw ito ng paglilibot nila sa Pilipinas para i-promote ang kauna-unahang epic serye on Philippine television. Suot ang kanilang mga costume, kumaway sina Marian. Nakipagkamay. Sa libo-libong fans na lumabas para salubungin sila. Marian, anong pakiramdam na talagang ang daming tao? Sobrang saya dahil hindi namin i-expect, first time yata ng GMA na pumunta sa Nueva Ecija. At ganito ang pagtanggap nila sa amin dito. Tasing mga kapuso, di ba? Kaya ang sarap na ganyang kainit talaga. Nagulat ang grupo ng Amaya sa dami ng taong nadatna nila sa SE Pacific Mall sa Cabanatuan para sa kanilang mall show. Dito walang kapagurang nagpakilig ang Amaya cast sa kanilang mga kanta. At nasilayan syempre ang signature dance moves ng Amaya Star. Abangan daw ang grupo sa Visayas at Mindanao sa pagpapatuloy ng roadshow ng kauna-unahang epic serye on Philippine TV. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Up next, pelikulang Eclipse. Big winner sa 2011 MTV Movie Awards. Si Robert Pattinson, hinalikan si Taylor Lautner sa tuwa sa pagbabalik niya ng Chika Minute. Abangan, sangkatutak na balang umatake sa bansang China. At convoy ni Vice President Binay sa Amerika nasangkot sa aksidente. Walang patid na pagtutok dito sa 24 oras.